Isang magandang hapon sa atin lahat mga kadogo. Ito kasama ko ang aking apo na si Chacha Kulit. Love na love ko yan. Say hello. Hello. Hello mga kadogo. Ganay ha, vlogger na. So mga kadogo, meron tayong importanteng itatakilap ngayon at sasagutin katanungan ni Ma'am Melanie Alustre ng Pasay City. Kahapon pa po siya nag-message sa akin and kanina ko lang nakita. So, eto Ma'am Alustre. So, sasagutin ko ang iyong katanungan. Sa abot ng aking kaalaman bilang experienced dog breeder, dog owner, at kennel owner po. At sa mga natutunan ko na rin sa mga kasama nating mahilig mag-alaga ng aso at pusa at sa mga napapanood natin sa YouTube. Okay? So lahat po yan nag-combine, kaya I myself consider na malalim na po ang ating kaalaman pagdating po sa pag-aalaga ng aso at pusa. Okay? Ang katanungan niya po, ganito po. Totoo daw po ba na kahit makalmot lang tayo ng aso at pusa, dapat po tayong magpa-injection ng anti-rabies? Napakagandang katanungan, kaya po ako nagkaroon ng interest para itakil at to at ibahagi po sa ating lahat, tayong mga dog lover and cat owner. Ako po ay cat owner. Ito po ang aking small cattery, no? And dog lover din po ako. Meron po akong mga aso. So sa katanungan po, nakaka-rabies daw po ba ang simpleng kalmot ng aso at pusa? Sasagutin ko po ngayon yan, at ang sagot ko po ay opo. 100% po opo. Conforme po sa sitwasyon. Kung ang mga alaga po nating aso at pusa ay contaminated po ng rabies or sure na may rabies, talagang mahahawa po ang taong nakalmot. Especially po yung nagsugat, yung malalim at dumugo. Makakapitan po yan ng rabies kasi virus po ang rabies. Madali po yung makakapit sa atin. Especially meron na po open wound contact. Kaya delikado po ang kalmot, especially ng pusa. Dahil nasabi ko po especially pusa kasi ang pusa po yung mahilig magdila sa sarili niyang claw. Ang aso kasi bihira, pero same din yan. Yung category nila same. Kasi po ang pinag-usapan dito, kung positive at contaminated po ng rabies ang alaga natin, mapapusa at mapaaso, at nakalmot tayo at nagkaroon ng open wound, mahirap po yun. Kailangan po natin i-save ang taong na kalmot para po mapabaksinan kagad or mapa-injection ng kagad ng anti-rabies. Kasi po, rabies na po to, deadly po yan. Napapanood naman po natin na ang rabies ibang klase pag kumapit na sa katawan ng tao, especially nga sa mga bata, kasi mas mababa ang immune system ng mga to, talagang papasukan talaga sila ng rabies sa katawan, kahit tayo matatanda. Ang point po dito, napakadelikado po na rabies. Kung nakalmot po tayo at open wound, bakit ko po nasabing open wound? Kung kalmot lang po na normal, ganyan lang, kalmot, wala namang mark, wala namang kung ano, bakit po tayong papa-injection? Pero kung yan po ay bumaon at nagdugo, yun po, advice po yun, even ng mga professional, is magpa-vaccine. Magpa-injection ng anti-rabies. Agad-agad. Huwag po natin isugal ang ating health, ang ating security, lalo na kasi ang rabies is fatal. Nakamamatay po talaga. So, ma'am, ito po ang aking sagot. Malinaw po na ang rabies po ay nakukuha po ng tao na nasugatan sa pamamagitan ng kalmot. Okay. Yung pong may mga instances po na sabi, alaga po namin ito, bakit po na rabies? Yung po swerteng-swerte sa kamalasan po, no? Nasabi ko po yung kasi ganito po. Kung ang aso po ay pinalabas ko, pinalakad ko, bira po yan lumabas at pinalalakad ko po yan sa safe na lugar, kaya lang hindi naman po natin nakikita ang virus. So kunyari po ang aso po lumakad somewhere dyan sa labasan o sa damuhan o kung saan man, yung pong damuhan na yun ay contaminated ng rabies ng ibang aso at ibang pusa. Natapakan niya, nasa kulo po yun. Uuwi sa atin sa bahay, tinarot natin, nakalmot po tayo ng pusa o ng aso, nandun po ang rabies. Rabies po yan.
buhay na buhay pa ho yan. So, pumasok sa katawan natin, open wound, may rabies po tayo. Kaya mahirap din po yung palalabasin natin na ganun-ganun na mga alaga natin. Mas maganda po, sigurado na lang na dito na lang muna sa bahay kung di importanteng palabasin sila. No? Most lang naman ang winowalk talaga mga aso, kaya maging observant sa mga lugar na dapat lakaran, even though hindi na tayo nakakasure kung may rabies o wala. Sabi ko nga po, pinakaswerte na po yung tao yun. Dahil natsambahan po na nagkaroon ng rabies yung kuko niya at nakalmot tayo. So yun ma'am, ingat po tayo sa rabies dahil marami na po tayo nababalitaan na mga nadidisgrasya, mostly mga namamatay, late stage na, nagka-rabies na. So huwag natin paabuti doon, ingat po tayo. Kaya po ma'am, pag tayo po ay nakakalmot ng pusa at aso, magpa-injection po tayo na anti-rabies. Agad-agad. I-set na po natin ang sarili natin. Is-considered po natin na nakagat tayo. Kasi may open wound din po from the claw or po ng ating mga alaga. Yun po. Safety first po lagi. Kasi baka sa huli, magsisi na po tayo. Kaya ingat po tayo. Even sa kalmot lang. Okay? Dito na lang po muna. Sa mga gusto magtanong, sasagutin ko po yung feel free po, wala pong problema. At open po kayo mag-comment sa akin, mababasa ko po yan. Okay? So, dito na lang po. Bye-bye mga kadogo. Dali. Bye-bye mga dugo. Thank you po. God bless. From me at sa aking apo na small vlogger. Tiny vlogger. Have a nice day. God bless po. Thank you for watching.